Samahan niyo po ako sa unang Korinto. I'll do the reading. 1 Corinthians chapter 7. First Corinthians 7 verse 1. Now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo sa aming pong pag-aaral po ng inyong mga salita. Bigyan kami ng talino at maintindihan po namin ang mga pananaw na gusto pong linawin po ni Apostol Pablo noon at naging malinaw naman para sa mga taga-Korinto. Kaya lang dahil sa aming pong pagkaiba ng kultura, maaari namin hindi ito maunawaan. Kaya hiling namin na patnubayan po kami. And we would engage in the scripture at makita po namin ang kahalagahan at kahulugan po ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at po ay aming dalangin. Amen. Ang 1 Corinthians ay ginagamit po para sa pag-aasawa, katulad po nung nakalagay po sa inyo mga titles. Kahapon, nagkaroon po ng mass wedding at siguro marami pong nag-mass wedding kahapon. Kaya yung mga kamag-anakan nyo po na unbelievers at nagli-live-in, encourage them sa susunod na taon, simply join a mass wedding at para hindi sila gumastos. At libre pa yung combo nila kapag may kasal. Kaya, pag nagli-live-in, it's a sin. That's fornication. Ngayon, kung kakasal po sila at iniintindi lang nila yung panggastos, magandang sumama sa mass wedding. Kaya makakatipid po sila at hindi na nila masyadong problemahin ang pag-process po ng mga papeles sa wedding dahil munisipyo mismo yung gagawa. Okay po, maliban po religious po yung magpapa-mass wedding. Okay, pag-usapan po natin ang 1 Corinthians 7. Yung title ko hanggang 10 midnight ay Advices in Relation to Marriage. Huwag niyo pong isusulat. Yun po yung hanggang 10, hindi pala midnight, 10 p.m. Nung 11 to 12, hanggang bago na po ako matulog, hindi ako mapakali sa title. Ito na po yung title. Advices in Relation to Celibacy. Ang gulo ko, Pastor, kumukontra kaya tayo dun sa title ng English Standard Version. Hindi po ako tumututol sa kanya, pero mali siya. Hindi po. I don't agree with the title ng English Standard Version po. Okay? Kung yung Bible nyo, ESV, meron tingnan nyo po yung mga Bible nyo nakasulat. Yan na sana yung title ko, Principle for Marriage. Hindi siya pwedeng principle for marriage kasi po mas magandang basahin ng Ephesians 5 when we talk of principles in marriage. Ephesians 5 at saka Genesis 2. Kaya pag principles po of marriage ang pinag-uusapan. Maintindihan niyo po ko as we move on the discussion. Why celibacy? Why not? Bakit hindi marriage yan, Pastor? Puro yata pagkakasal naman ang nakalagay. Marami po dito is about pag-aasawa. Kaya lang, hindi naman kasi po yun yung
gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo. Kung sasabihin ko po is advices in relation to marriage, I might be leading you to a wrong path para maunawaan po yung salita ng Diyos. Okay, kung mali po yung aking understanding, correct niyo po ako as you read your Bible. But I think I don't agree dun sa title po ng ESV. Hindi po ako magaling compared to them, but hindi ako agree. Okay, mamaya po makikita po ninyo why I don't agree. Bakit hindi ko siya, I won't go along path with them. Iba po kasi yung nakikita ko sa scripture. Okay, para maintindihan nyo lang po ko, no? Ang idea ay nakatulong sa akin si John MacArthur sa kanyang pananaw. Yung isang commentary na ginagamit ko na si Simon Kistemaker, ang sikat na author about hermeneutics and biblical connection po nito, is about marriage. Kaya lang, as you read the commentary, celibacy din ang kanyang pinupunto. Kaya I'll go with celibacy. Okay, meron po tayong verse at division sa aking pong ginawa. Hindi po ako nagpalit ng outline. This is a title lang. Ito po yung outline niya. Advice to the unmarried. That is in verse 1 to 9. Tapos yung 10 to 24, advice to the married. That's 10 to 24. Then advice to the betrothed in 25 to 40. Dahil generic po yung outline, hindi ko naman kailangan palitan. Ano po? Advice in relation to celibacy. Advice to the unmarried, that is 1 to 9. At sumunod, advice to the married, that is 10 to 24. And then yung 25 to 40, advice to the betrothed. Yung engage na, yun po yun. Okay na po tayo? Ulitin ko po, if you have different views on it, i-remind na lang po ninyo ako. Bakit celibacy ang ipinalit ko instead of marriage? Bakit hindi pag-aasawa, pastor? Puro naman pag-aasawa tong nakalagay dito. Sinasabi na magsi-asawa na lang kayo. Bakit hindi na lang yun? Yun nga po sana, pinakamadaling ilagay, yung mag-asawa. Kaya lang, hindi ko po nakikita kasi na it's, na nakapatungkol po siya sa ganong mga bagay. Ang pinagkaiba ng libro ng Korinto, mga kapatid, sa mga ibang libro po o sulat ni Apostol Pablo sa kanyang sinusulatang mga simbahan, what he do is kalahati o nahati sa dalawa karaniwan ng kanyang libro. At medyo mahirap lang sa Thessalonians din po yun. Pero karamihan po ng Pauline epistle o sulat ni Apostol Pablo, ganito po yung karaniwan po niyang technique. It's not all the time, but karaniwan niyang technique. Kalahati, tatalakayin niya po doctrine. Tapos yung kalahati, go to practical living in relation to doctrine. Halimbawa, pag binabasa niyo po ang Efeso, marami kayong mapapag-usapan. Pero ang pinakapunto ng Efeso is the unity of the church. Mag-unite ang Christian Jew at kasama niya ang Christian Gentile in one church, in one group. Kaya sabi niya, you have the same blessing in chapter 1. In chapter 2, you have same salvation. You're both dead and saved through Christ. Parehas lang. And then you are the temple of Christ. Kaya pagdating doon sa chapter 4, magbibigay siya ng mga punto. We have one God. We have one body. Kaya when we live, sabi niya, mamuhay tayo ng may pagkakabuklod. Kahit po sa pamilya, pastor, yung pamilya, anong kaugnayan sa unity?
Kapag yung mag-asawa, maayos ang kanilang relasyon at nasa church sila, then it affect the church. Kapag yung anak nila ay sumusunod sa magulang, definitely that member or that child will be obedient to the elders of the church, then unity could be achieved. And the servant. Kaya may kaugnayan po sila sa unity. They're not simply children obey your parents. O ngayon, anong kaugnayan niya sa Efeso? Christian po yun, kaya nag-obey. Pero ililagay na in general, in Exodus 20, na ang bata ay mag-obey because it has a promise to have a long life. Okay, ganun po yung usual technique po ni Apostle Paul. Kahit po ang Roma, ganun is living by faith. At i-explain niya ang faith and salvation hanggang chapter 11. And then pagdating niya sa 12, therefore. Ang Korinto, ang 1 Corinthians, kakaiba po siya. Ang karaniwan at mga ginawa po ni Apostol Pablo ay mayroong mga issues tapos kanyang tinatalakay. Kung maalala po natin, last in chapter 5 and 6 is about sexual immorality in first part. Tapos sa paggitna niya ay paghuhukom, pagkahatulan ng bawat isa, and bringing each one to the court, gentle court, and then bumalik po siya ulit sa sexual immorality. Paano nalaman yon? Because somebody mentioned, sinabi sa kanya, Paul, meron kaming ganitong issue sa church. Then, ang pinakamalaking issue niya, kaya nga inuuna niya po yung punto, yung pagkakabahabahagi ng kanilang simbahan. Of course, it has something to do with their pride. Chapter 7 hanggang chapter 16 ay hindi po iba sa ganitong mga bagay. Hindi siya unusual na senaryo. Ganito po pa natin, ano yung mga palatandaan? Tingnan niyo po ang verse 1 ng chapter 7. Now concerning the matters about which you wrote. Di may issue lang siya. Meron siyang issue na gusto pong talakayin at pag-usapan. And then in verse 25, now concerning the betrothed, ito yung isa sa tatalakayin po natin, not this Sunday, but sa mga susunod pang mga Sunday. In chapter 8, verse 1, now concerning food offered to idols, we know that all of us possesses knowledge. Okay? Kaya, pastor, issue ba yan? Kahit po sa Pilipinas, issue. Yung verse 1. Yan, makaka-relate po tayo na, pastor, issue ang pagkain. Issue po siya. At yan ang isa sa mga tinalakay ni Apostle Paul. In chapter 12, verse 1, now concerning spiritual gifts. May issue rin sila. Bakit? Ang lahat gusto mag-speak in tongues. Yung nagsasalita ng mga bagay na hindi naintindihan, ang ipagmamalaki sa iyo ng mga nag-i-speak in tongues is kausap namin ang mga linyang ito ay linya ng anghel. Ang di ko maintindihan kung paano nila nalaman na salita ng anghel yung sinasabi nila. Bakit basta wala bang salita ng anghel, linya ng anghel, o pananalita ng anghel? Nung nagsalita yung angel of the Lord, this is the Lord Himself, kay Joshua, Hebrew ang usapan. Nung nagsalita si Gabriel kay Joseph, tapos nakausap niya rin si Mary, nakausap niya rin si Zechariah, ang ginamit niya ay Koine Greek. Ang tawag nila ay Common Greek. Kahit po sa pagkikipagtalastasan po natin at sa ating panitikan, tama ba ako? Meron tayong pangkaraniwang ginagamit sa pakikipagtalastasan.
Pareha tayo lumalalim ako, no? Sa pakikipag-usap. Kahit po sa Ilocano, may common Ilocano at merong malalim na Ilocano. Kahit po sa Kapampangan, may malalim na Kapampangan at saka merong diluted na Kapampangan. Yun po yung mga nasa Tarlac City o Tarlac Province. When you go to Pampanga, iba na po yung lingwa, iba yung Kapampangan nila pero naiintindihan. Malimbawa, nung maraming panahon, maliit ako, hindi ako lumaki. Lumaki lang konti. Ang sasabihin sa'yo is, lumaki ka. Pag sinabing tumangkad ka, may halong Tagalog. Hindi po yun yung original Kapampangan na ginagamit nila. Ito yung term nila. But may katas ka, sabi. Huwag kayo magkakamali, may katas is tumaas kasi po yun. Pangit no? Kahit ako napapangitan ako. Pero ang nagsabi ay from Guagua, Pampanga. Nakadikit sa City of San Fernando. Kaya ganun po yun. Kaya pag sinabi natin, Pastor, language of angels, paano yung nalaman language of angels? Samantalang nung nakikipag-usap ang anghel sa mga tao, kapag Hebrew sila, Hebrew yung language na nakalagay. Pagkausap niya ay Greek, in Greek time, o ang common language sa panahon sa lugar nila ay Greek, they speak in Greek. Tapos nung kumanta yung mga anghel sa langit, in the presence of Isaiah, ang ginamit nila is Hebrew. Nung awitin nila yung Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. And He will deal of that na mas marami mga kapatid. Gayun din in chapter 16, kaya sabi niya ulit in verse 1, now concerning the collection for the saints. May issue rin naman sa offering. Paano gagawin? Ang issue ng offering, hindi naman siya issue sa panahon nila. Kahit po sa panahon natin, pinagtatalunan yung mga tinatawag nating mga issue patungkol sa offering. Kaya marami po kayo, pag nakita ko yung now, especially po yung pagkakatranslate po ng English Standard Version, ganun din yung New American Standard Version. Ang ginagamit po nila linya is now concerning. Now concerning. Ayun po yung kanilang mga concern. Kaya pag binabasa po natin si Apostle Paul in Corinth, babantayan po natin, mabilis, nagsiship siya, hindi po ito theology, o doctrine, o katuruan, tapos sa application. Ang Korinto ay iba. Meron silang mga issues, then dinidil niya po yon isa-isa. Hindi natin alam kung yung sulat niya na nababanggit na meron siyang sinulat dati sa kanila, hindi natin alam kung yung unang sulat is about doctrine and then application. Hindi natin alam po yon. Pero ang Korinto, itong naibigay po sa atin at na-preserve nilang sulat niya, ganun yung setup. Meron siyang mga issues na tinatalakay. Balik na tayo sa 7. Mag-agree na kayo sa akin. Ganun po yung mga usapin po natin. Hindi siya doctrine, o theology, or katuruan, o doktrina, and then application. Ito, issue, sagot. Issue, sagot. Issue, explanation. Ano ang pinaka-problema sa chapter 7? Why I choose celibacy rather than marriage? Samantalang puro naman pagpakasal. Ito po kasi yon. Tingnan niyo po ang verse 1 ng chapter 7. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo. May sulat sila sa kanya, ang pinaniniwala ang nagdadala ng sulat ay yung nandun sa chapter 16, verse 17. Tingnan niyo po sandali. Makasilip lang tayo sandali. May connect ko lang. Yung 16-17, malamang-lamang daw sila yung nagdala ng sulat at sila rin yung nagbigay ng information kay Apostle Paul. Sabi niya in 16 verse 7, I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus
and Achaicus, because they have made up for your absence, for they refresh my spirit as well as yours. Give recognition to such people. Bukang nag-visit po ito mga kapatiran na to from Corinth, binisita si Apostol Pablo. At natuwa naman si Paul. At mukhang sila daw yung nagdala ng sulat papunta kay Paul, sila rin nagdala ng sulat pabalik. Sila din yung nag-inform about doon sa mga issues, kasi hindi nabanggit ni Paul yung ibang mga issue kung ito ay nailagay sa sulat, pero sabi niya may nagsabi sa akin. Sinabi na binalita na mayroong ganito. Malinaw po, balik na tayo ulit sa ang layo ko na, no? Chapter 7 verse 1. Sabi niya, now concerning the matters about you wrote. Ano naman yung sinulat? Ito sila pinagsulat, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Ito po yung dahilan kung bakit sinabi ko na celibacy ang issue. Kasi ito yung issue, tapos ididil po yan ni Paul yung issue na yan. Ano ang issue? Pansinin niyo mabuti. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. O di celibacy yan. Hindi pagkakaroon ng sexual relation with the opposite sex. Ang pinaniniwalaan, mga kapatid, dyan sa line, ay hindi yan nakafocus sa man lang. Yes. Ayon dun sa mga translators at gumawa ng mga translation, yung lalaki daw dyan is more of a generic yung pagkakalagay. Hindi po yun yung lalaki na karaniwang ginagamit po pag sinabing the husband of one wife o the man of God. Hindi daw siya ganon. It's more of general yung pagkakalagay. Ang ibig sabihin, kung ilalagay siya sa iba pang pagkakalagay, babasahin ko po sa Tagalog, sabi, mabuti para sa isang tao ay huwag ng, pangit pala ng Tagalog nito, huwag nang humipo sa babae. Parang iba naman. Humipo naman ang nilagay. Ganun po yung idea na is parang wag nang magkaroon ng sexual relation sa opposite sex. Yun daw po yung kanyang gustong sabihin. Dahil ang verse 3 ay palalakasin po yung idea na general yung pagkakalagay nung lalaki doon, hindi siya as lalaki but man o general as man. Basta pinupunta, minsan nagiging issue po yan, na yung lalaki lang ang magiging celibate, tapos yung mga babae ay hindi po ganun ang pagkakalagay nila. Ang gustong sabihin po ng mga taga-Korinto daw kay Paul ay mas maganda na yung lalaki at babae sa simpleng terminolohiya, mas mabuti pa yung mga Kristiyano ay wag nang magkaroon ng sexual relation. That's fall to celibacy. Kasi bakit hindi siya simple na lalaki lang yan, pastor, na common for lalaki as lalaki? Kasi pag tinumbok po natin yung mga linya po nito, pagka sinundan na natin yung mga linya, makikita niyo po na sasabihin niya na yung lalaki, yung babae, ini-specify niya na hindi ito isang simpleng terminolohiya. Kasi baka ma-misinterpret na lalaki lang ang dapat maging celibate. Ang sinasabi ni Paul, man and woman. Kasi ganun po yung gusto nilang sabihin. Maging celibate na lang ang lahat ng mananampalataya sa loob ng simbahan ng Korinto. Ngayon ito po yung dinidil niya. Hindi po ito eunuch. Okay? Yung eunuch magkaiba. Pag sinabi natin eunuch, ito po yung kinakapon. Siguro pwede ko naman gamitin yung term. Yung tinatanggal po yung bayag po ng lalaki, yung po yung kinakapon. Sanay tayo na kinakapon yung pusa para hindi sila dumami sa bahay ninyo. Karaniwan pong kinakapon din yung biik. Yung baboy, siyempre biik. Yung baboy, yung biik, para mas tumaba po siya at namimili lang sila ng lalaking maganda para
for breeding purposes. But karaniwan po sa mga nag-aalaga ng baboy, yung lalaki ay kinakapon para kapag kinatay, hindi mapanghi po yung karne ng baboy. Kaya po kinakapon po yun. Yun po yung dahilan nila bakit kinakapon. Eunuch, ganun din po yung eunuch sa panahon po ng mga hari. Kinakapon yung eunuch kasi baka matempt siya at matempt yung reyna, mabuntis niya yung reyna. Kaya kailangan sigurado sila walang mangyayaring ganon. Kaya merong eunuch by choice, merong eunuch by the providence of God, at merong eunuch by the choice of a king. Ito, celibacy. Pag sinabi natin celibacy, yung lalaki magpipigil. O yung babae magpipigil din na hindi siya magkakaroon ng sexual relation. O lilinawin ko po sexual relation ng lalaki at babae. Hindi, pagka lalaki at sa lalaki, ibang issue po yun. Lalo na pong kasalanan po yun. At nabanggit naman yan in chapter 6 na kung saan ang homosexual ay kasalanan. Kaya pag sinabi natin, pastor, masyado ng common yung sexual, yung same sex, pangkaraniwan ng kasalanan. Palatandaan po yan, papalapit ang katapusan ng mundo. Tandaan niyo po, nung marami ng bading sa Sodom at Gomora, sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomora. And God, kinuha ng Diyos yung sa kanya, then sinunog yung syudad. Pagdating ng katapusan ng mundo, tandaan niyo po ito, kukunin ng Diyos yung sa kanya at magugunaw ang mundo. Kaya nga salt sila. Habang nandito sila, they have some effect at napipreserve ang earth because of this salt. Kaya pag wala ng asin, useless na po ang mundong ibabaw na to. Until God might renew o magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Okay? Kaya po yung punto is, ang sinasabi ng mga taga-Korinto kay Paul, Pastor, para wala na tayong issue at wala kaming issue, hindi kami makikipag-sexual relation kahit kanino. Bakit ganun? Alam niyo po, hindi naman ito simpleng binanggit. Pastor, para namang kakaiba naman ang mga taga-Korinto, ibang ugali nila, pastor. Meron kasing issue sa Corinth. Ang sexual immorality, kung bakit ganun po yung nakalagay in 5 and 6, ang sexual immorality sa mga taga-Korinto ay 2-5. Ay, di nyo nata-term. Yun Ibig sabihin, kapag yung lalaki, may asawa siya, tapos makikipag-sex siya sa iba. Sa mga taga-Korinto, okay lang yun. Hindi po ito yung kamukha ng pananaw ng Pilipino. Kapag maraming asawa, ang sinasabi nila ay, macho man, maraming chicks. May sagot po dyan si late Pastor Clem Guillermo. Meron daw siyang kaibigan, sabi niya, ako ay pwede akong mag-chicks basta malayo ako sa lugar namin, payag ang asawa ko basta sa kanya ako uuwi, sabi niya. Ito pong sagot ni Pastor Clem Guillermo. By the way, patay na po si Pastor Clem. Sabi niya, alam mo ba sir, yung aso ko ganyan din. Marami siyang chicks pag uwi sa bahay namin. Uwi pa rin sa bahay namin. Pero marami siyang chicks. Ugaling aso po yan, sabi niya. Okay. Pero sa atin, we condemn. Kasi mali yun, di ba? Pag sa Pilipinas, chick boy, masama ugali. But we vote them for senators. Masama ugali na. Maraming babae. Sa Corinto, they approve that. Especially, ginagawa po yun dun sa kanilang temple dati. Mga pagano ito. Kaya yung pagkakaroon po ng sexual intercourse with maraming, yung lalaki, marami siyang babae. Huwag kayo yung babae, marami ding lalaki. Para patas po ito, Hindi ito yung lalaki lang pupunta dun sa temple tapos magkakaroon sexual intercourse with
harlot dun sa loob po ng templo, hindi lang po ito issue ng lalaki, pati po babae. Kaya ang sinasabi nila yung nandyan sa verse 1, hindi yan isang simple na nakalagay para sa lalaki. Kasi babae, ganun din. Yun yung kanilang form of worship in the past. So ngayon, naiintindihan natin bakit may ganitong struggle. Ito isang, Pastor, yan ba ay isang simpleng issue? Hindi yan kamukha ng nasa Pilipinas po kayo. Tingin pa lang ng tao, meron ka ng konting prevention na hindi mo pwedeng gawin po yun. Kaya nga yung mga bahay aliwan na tinatawag nila, yung may patay sindi mga ilaw, hindi naman binubuksan ng araw yan kasi makikita natin o ng mga tao. Kaya sa gabi yan nagbubukas. Yung patulog na lahat ng tao at wala na rin dumadang mga sasakyan. Naintindihan niyo po, yung mga motel, may sariling parking yung nakasara, di mo nakikita yung mga nakapark kasi baka makita mo yung nakapark doon, susumbong. Kaya mga yan, hindi po nila pinapakita. We condemn that. Pero sa Corinto, hindi po yung church, sa community mismo, sa bayan ng Corinto, may approval po yun. Kaya sabi nila, Paul, para hindi kami magkaroon ng problema sa immorality, hindi na kami magkakaroon ng sexual intercourse kahit kailan. Yung puto. Kaya pag sinagot yan ni Paul, anong sinasagot niya? It's celibacy. Kaya po pinalitan ko yung title kasi kung yun ang sinasagot ni Paul, yung issue nandun sa verse 1, therefore yung mga linya na susunod, the whole chapter 7, ang pag-uusapan na tatalakayin po ni Apostol Pablo, how sagutin yung issue na nandun sa verse 1. Celibacy? Ito yung sagot. This is my advice. This is my next advice for this group of people, and this is my advice to the next group of people. Anong advice niya? Una, sa mga unmarried. Let's move on na po. Verse 2. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Ito po yung sinasabi ko na yung verse 1 is not simply about man kasi yung babae mayroon din siyang kanyang sariling issue. Malinaw na po. Nakakasakay na kayo sa akin. Gusto ko pong yung nakita ko at gustong ipakita po yan sa atin ni Apostle Paul. Why not principles in marriage? Dahil ang verse 2 ay hindi po yan yung full and pinakamagandang idea na ginagamit for para mag-asawa ang isang mananampalataya. Hindi po yan kahit po umattend kayo ng love, courtship, on marriage na topic, kahit po nung nag-take up dito yung mga singles, hindi yan nabanggit ni Brother Roger na kung hindi na kayo makapagpigil, mag-asawa na kayo. Hindi niya po sinabi yun eh. Kahit po saan kayo umattend, hindi sasabihin sa atin yan. Kahit pag ginamit natin ito about principles in marriage, mawawala tayo ng direksyon. Ayan, Pastor, kapag ka nag-struggle ka sa sexual, mag-asawa ka na, yan ang pinakamagandang solusyon. Laki ng problema natin pagdating sa chapter 5. Women submit. Husband, love your wife. As how the Lord loved the church. Ang layo naman ito eh. Bakit ito sinabi ni Paul? Ganito po yun. Pinagmamalaki ng mga taga-Korinto kapag sila ay hindi nagkaroon ng sexual relation, then they're more spiritual kasi hindi sila gagawa ng ganitong bagay. Minsan kasi ang problema, ang akala ng iba, Pastor, ang sexual relation, ito ay marumi, sabi ng iba. Mga kapatid, linagay po yun ng Diyos dahil ito ay magandang bagay at parte po ng mag-asawa. Ulitin ko ha, mag-asawa. Parte po ng buhay po nila yan. Yung walang asawa, hindi parte yun. Okay? Sa mag-asawa po yun. Kaya,
Hindi sa walang asawa. Kaya linawin na yung verse 2, sabi na, but because of the temptation, ibig sabihin yung kanilang senaryo, isipin nyo, yung halimbawa sa barangay ninyo, ikaw lang yung Christian. Kunwari lang, di naman natin sinasabi na ikaw lang. Halimbawa, ikaw lang ang Christian. Lahat ng sa barangay po ninyo ay gumagawa ng sexual immorality. Anong itsura nyo? Di ba tempting? Kasi pag ako gumawa ko rin ng kalokohan na ganito, wala naman mga sa akin. Walang ma-offend. Sino ma-offend dito sa community? Para-paras lang kami ginagawa ng kasamaan dito. Unless makakita ako ng Kristiyano sa kabilang barangay. Hindi naman papakita sa kabilang barangay. Yun po yung issue ni Paul. Kung ipipilit ninyo na ang celibacy ay gusto ninyo, pero nag-i-struggle kayo sa inyong flesh, I rather you get married. Mag-asawa na lang kayo kaysa ipilit nyo yung celibacy na hirap kayo at struggle nyo talaga siya. Naintindihan po natin. Kaya kung pagdating nyo doon sa isang part po, doon sa mga engaged na sinasabi ni Paul, engaged na kayo, ituloy nyo na yung kasal. Pero ang suggestion, ang gusto ko sana, kung kahalin tulad nyo ako, you don't have much struggle in your ministry. Pero, sabi niya, kung ang calling nyo is to get married, then mag-asawa kayo. Naintindihan po natin yung verse 2. May certain struggle sa community, pero wag mong sasabihin, ako magsigiging celibate ako kasi mas spiritual ito, at tapos hindi mo talaga siya gusto. Tapos nag-i-struggle ka. Kaya sinasabi ni Paul, if that was so, mag-asawa ka na lang o mag-asawa ka na. Huwag mo nang ipilit yung celibacy. Mag-asawa ka. Let's move on further. Sabi na in verse 3, the husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. O hindi po to properties. Kasi ganito, kapag kayo nag-asawa, kahit mag-isa mong bumili pero kasal kayo, halimbawa yung babae bumili ng lupa pero kasal siya sa asawa niya at walang usapan about it, conjugal property po yun. You divide kapag ka naghiwalay, wag naman naghihiwalay. Kung maghiwalay sila ng landas, yung property na yun ay conjugal property. Basta binili ng mag-asawa. Nung bumili po kami ng lupa, yung binilhan po namin ay, nung bumili sila ng lupa nila, single pa yung bumili. Nung dinala namin sa attorney yung deed of sale at gumawa ng deed of sale yung attorney, sabi namin, attorney, yung lupa po binili namin dun sa magkapatid na nung binili nila, single sila. Sabi niya, ito po yung sinabi ng attorney, single man po sila nun, pipirma pa rin yung lalaki dyan sa deed of sale. Pinapirma po talaga yun. O ganun pala yung batas din natin. Na hindi po, pero yung pinag-uusapan po dito, hindi conjugal property. Hindi po yung lupa, hindi ito yung paghahatiin nila sino may-ari doon sa TV at pupuhatiin yung TV. Hindi po to about properties. What it is. Tutuloy po natin verse 4. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife. Hindi pala siya property, dito lupa. Kapag nag-asawa na yung lalaki at babae, they're one. Pag-aari na ni babae, si wife, si husband. Si husband, pag-aari na rin si wife. Malinaw? Yung conjugal dyan, hindi po property as in lupa, but yung asawa. Yung asawa.
Tutuloy na po natin. Malinaw na po. Tandaan niyo po, celibacy ang issue natin. Is dealing with celibacy. Saan siya papunta? Ito po, do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time that you may devote yourselves to prayer. But then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Balik na naman tayo sa issue. Ano ang punto? Paganistic sexual relation. Siguro, ito sinasabi ni Paul, pwede kayong mag-set ng time not to do it kung kailan kayo hindi magkakaroon ng sexual relation. To give time to prayer, sabi naman niya, Then you could, unless otherwise, kapag ipinagkait nyo sa bawat isa yung bagay na yun, yung sexual relation, baka naman tuksuhin kayo ni Satanas. At magkasala kayo. Mga kapatid, mag-asawa man sila at hindi, at gumawa sila ng sexual relation outside marriage, still sin. Kaya po yung po sinasabi ni Satan, baka matempt kayo. Wag naman sana. Kaya yung temptation, mga kapatid, sobrang laki naman yan. Hindi naman natin masabi, Pastor, walang temptation. Kahit pusang kayo pumunta, kahit nasa disyerto kayo, meron. Tuloy po natin ang mga linya ng Biblia. Sabi niya, now as a concession, as a concern, not a command, dito siya nagbibigay ng command, but out of his concern, I say this. Verse 7, I wish that all were as myself am, but each has his own gift from God, each one kind, and the other and one of another. O hindi po ito spiritual gifts ulit. That will be in chapter 12. Hindi yan yung, spiritual gift. May gift yan, spiritual gift. Talents and ministries. Hindi po yan. Ang pinag-uusapan gift dito ay gift of marriage or gift of singleness. Naintindihan po natin. Meron akong Bible studying 3 matanda. Ang gift nila ay singleness. Talagang hindi sila nag-asawa. 3 matatanda po. Patay na po sila. Yun ang malimit naming pagka nag-attend sila sa Divine Grace Bible Church dati, may special number po yun. Ang galing nilang kumanta. 3 sila, kakapatid. Yung pangapat, isang kapatid nila na pangapat, may asawa. Silang 3 ay tumandang dalaga. It's their gift. Merong may gift of singleness, merong may gift of marriage. Kaya kung ang gift mo ay mag-aasawa, huwag mong tularan si Paul. Huwag mo ring sundin yung celibacy na nandun sa verse 1 ng chapter 7. Kung ikaw ay tinawag na mag-asawa, then mag-asawa ka. And we encourage the singles, kung magbigyan kayo ng Diyos ng mapapangasawa, then you get married. Promise po namin. Sagot ng Ladies ang Bulaklak. Nandito na po Sister Maricel. Sagot ng Ladies ang Bulaklak. Sagot ni Brother Maricel yung gown. Sagot ni Brother Abe ang Americana at barong. Okay na. Lalakad na lang po ang kailangan namin. Sagot po ng lalaki. Dito na si Doktor. Sagot ng lalaki, ng men, ang isang gabi sa hotel. Baka madalawa nandito na po si Doktor. Hindi na po kailangan na mag-wedding. Wala namang bayad sa pastor. Kung ako magkakasal. Sa iba, pag ibang pastor, may bayad. Tuloy na ako, baka pagalitan na ako sa preaching. Kaya ang point nito, mga kapatid, kung may gift of singleness ka, then be a single. Paano yung nalalaman? You don't have much struggle with your flesh. Pero if you struggle with that, baka hindi ka po tinawag sa ganong bagay. But, baka tinawag ka nga, kukupas din po ang bagay na yan. Kaya ito na po yung line for the unmarried. Kung bakit dito ko po siya kinat. Verse 8 and 9. To the unmarried
And the widows, I say that it is good for them to remain single, as I am. Ulit na naman si Paul. But, kinokontrast niya po, no? Hindi na sila sinasabihan na, wag na kayo mag-asawa para parehas tayong single. But, sabi niya, but if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. Malinaw po. Alam mo, yung struggle ko kagabi kung gusto kong i-preach to na mayroong mga bata, kaya lang I have go on a series. Sabi ko, pare atang pang matanda yung akin text. But kailangan ko po siyang daanan. Kaya mga kapatid, maganda ang celibacy if it is your gift. When it is not, hindi baka magkasala ka in your passion. Kaya kung gift yan, then God will help you through. Kapag hindi, we encourage the single to get married. Yung mga widows, you can get married. Hindi po masama mag-asawa yung nabalo. Pastor, nabalo, okay lang mag-asawa? Yes, if he's burning in passion, why not? There are different reasons bakit po nag-aasawa yung mga balo. Sometimes, they need a companion. Yung iba naman is for financial reason. Hindi natin alam kung what's in their back o baka may struggle sila in the flesh and it's good to get married. Kamukha po nang nakalagay sa Korinto. Kesa mag-struggle kayo sa ganitong bagay, hindi natin alam mga kapatid in the church o yung mga tao dun sa Korinto kung sila ay meron din karanasan sa sexual issues. Hindi natin clear, hindi kasi malinaw po yun sa Bible. Then they have their own struggles. And then yung community mo, ganun pa yung normal na nangyayari, merong mga ganong mga issues sa kanila. Kaya mga kapatid, what we should do? Mga kapatid, kamukha ito, bawi ito Kung magbabaw ka na ganitong bagay, di mo kaya ito pa rin, then don't do it. Pero kamukha nito, ako magsisingle na lang ako for life. Kung gift mo yan, why not? Pero pag hindi mo gift, wag mo na lang sabihin. God might be calling you in the near future sa bagay po na yan. Kaya mga kapatid, if we have some concern sa mga bagay ito, let's pray for it. We would overcome if we struggle with it. And don't be harsh to yourself, like, I'll be celibate, o di ako mag-aasawa for life, o di ako makikipag-sexually relation with my husband or the wife. Mga kapatid, malinaw din ang pagkakalagay ng Bible. Merong time for that, merong time for not to do it. Kung ano yung mapapag-agree ng asawa, then, and especially in our days, we know the struggle ng mga babae, hindi alam ng mga lalaki mga struggles, but no, we know the struggles, and they have struggled with it. Kaya, when we have that passion in our, na matetempo tayo, we pray for it. And God will answer kung maninikluhod po tayo sa Kanya sa mga bagay na ito. Kaya nawa mga kapatid, maging maingat po tayo in our passion and in the passion sa kung alin bagay, but a sexual passion. If we struggle with that, we pray for it. Perhaps God will help us and will help us pass through with it. Kaya patuloy po tayo mga kapatid na maging tapat sa salita ng Diyos and follow the scripture. Ulitin ko po, ang chapter 7 is not about principles of marriage. It is dealing with celibacy. Manalangin po tayo. Panginoon, minsan nakala namin no one struggles with their sexual passion. Mas malala na po ngayon with the open social media. Marami nakakapanood ng mga bagay na they should not
be watching and they struggle with that in a young age. Hiling namin na kayo po ang kumilos inside our church muna to work with our singles, with youth, lahat ng mananampalataya, the husband, the wife, the young and the elderly. Tulungan kami lahat when we struggle and have passion on this upang ma-overcome po namin ang bagay na to. Tulungan po kami to be faithful servants of yours na kami po ay tunay na makalakad at makapaglingkod po sa inyo ng kaaya-aya sa inyong paningin. Not by our own might, but because of your grace and mercy sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.